tayo pupunta tayo ngayon sa isang part ng non-destructive testing which is ultrasonic testing. So, kaunting background lang din po. Ang ultrasonic testing natin, ito yung minsan na-encounter ng mga NDT provider natin to. Sa site kasi yung iba, sir, ma'am, magpapa-UT po kami. So pagdating pala doon ay hindi pala UT, ang ibig sabihin pala niya is NDT. So kadalasan sa industry natin, ang pagkakalam ng iba, ang ultrasonic testing, ito yung non-destructive testing. So ang ultrasonic testing natin is part lang po ng method ng non-destructive testing natin. So ang pinaka-short discussion natin ng ultrasonic testing, kung lahat naman siguro tayo alam natin yung ultrasound doon sa medical practice. Ang ultrasound, ang ultrasonic, so same lang din po 'yan ng pinagbasihan, sound wave. So kung meron tayong ultrasound para sa mga human being, meron din tayong ultrasound na ginagawa para sa mga material natin, lalong-lalo na sa mga steel. 'Yon. So ang ultrasonic testing natin, ito yung ginagamit natin para makuha natin yung integrity ng inside doon sa weldments or sa material. So ang ultrasonic ang ano nito, propagation nito ng sound wave, tapos ang sound wave naman dadaan ng mechanical, yung vibration niya, tapos ita-transfer naman niya doon sa electrical. So may equipment tayo diyan, may equipment tayo diyan. Tapos sa electrical naman, ita-transfer niya ng yung makikita signal, yung signal diyan. So halos ganito ang ginagawa ng ultrasonic natin, no. Meron tayong machine, tapos may sound wave, ang sound wave pa-transport natin doon sa material, tapos makukuha niya yung true thickness niya. Tapos pag meron siyang crack na madadaanan or mga lamination na madadaanan, magba-bounce back agad yon. Yung makikita nyo dito, ito yung dulo ng material, yung surface niya, yung likod. Pagka may crack man siya sa gitna, ito yung makikita natin ditong signal. So ano yan, meron siyang time at saka yung time at saka base. So ito naman, ang ultrasonic naman is kailangan natin talaga ng equipment. So ini-interpret naman ito ng isang NDT expert. So ano ba ang advantages ng ultrasonic testing? So ano pa rin naman to, portable siya. Ang size ng UT machine natin, mas malaki lang siya sa laptop ng konti. Hindi. iPad, yung mga tablet, gano'n. Mas malaki lang siya, mas makapal, pero electronics pa rin ito. Parang gumamit lang din tayo ng mga cellphone or di kaya mga iPad natin. Tapos, ang kagandahan nito, ang isang advantage niya, yung mga discontinuities sa loob, sa ilalim, yung mga flows, yung mga voids, kaya nang makita. Tapos, doon habang nag-examine yung ating UT inspector o technician, immediately meron na siyang findings na nakikita. Kumbaga, mas mabilis yung response ng result. Tapos, ang isang kagandahan nito, wide range of materials ang thickness. So kahit pangmaramihan to, tsaka yung pangmakapal ng mga materials, kaya nating ma-perform ng ultrasonic testing. Tapos ang isa pang gamit ng ultrasonic testing natin ito, karamihan sa mga ultrasonic, katulad sa mga welds, sa type ng welds, karamihan ina-apply nito ay sa mga butt joints or sa mga pole penetration welds. So sa mga fillet welds kasi, yung iba, siyempre gusto naming ma-impart doon sa mga contractor na pag ultrasonic, pagka halimbawa nasa site tayo, yung mga project natin ay mga trusses lang, mga fillet welds yung ginagawa, So hindi siya applicable din sa mga fillet welds. So ang applicable lang natin dito, halimbawa sa site,
Sa mga I-beams, sa mga columns, yung mga splicing. Yan, sa mga splicing niya kasi yan mga butt welds lahat yan, o butt joints or mga full penetration weld yan. Groove welds ang tawag natin diyan. So kung gusto nating makita yung mga integrity ng root pass sa mga pipings kasi wala tayong access sa kabila, no. Sa ultrasonic makikita natin yung quality ng root pass niya, kung maganda ba yung penetration niya or meron bang lack of penetration doon. Dito sa ultrasonic, mabilis nating makita 'yon. Okay, kasi baka mamaya yung iba magugulat sila doon, ay hindi naman pala applicable sa mga fillet welds ito. So at least kung marinig niyo yung ultrasonic testing, pag fillet welds yung nasa project ninyo, alam niyo na ang requirements diyan liquid penetrant testing lang kasi fillet welds lang siya. Pero pagka kailangan yung makita katulad ng mga column to column weld connection yan, mga pole weld penetration yan, pwede natin gamitan ng ultrasonic testing. So ano ba ang mga disadvantages nito? Kaya unang-una, ang pwede lang mag-operate ng ultrasonic nito ay siyempre yung highly trained personnel lang ang nag-ooperate. Siyempre siya lang din yung nakakalam doon sa sound propagation kung ano yung nakikita ng machine. And meron siyang limitations sa surface. So hindi siya nakakakuha ng katulad ng yung mga crack na yung mga maliliit na cracks hindi na kaya makita, at saka hindi siya applicable dun sa mga surface na mga magaspang. So meron kasi tayong preparation ito, ang tawag natin dito yung scanning area. So kailangan yung area na yon dapat malinis siya, dapat walang mga spatters, yung mga magagaspang, yung rough surface dapat iiwasan natin yon. Ang site preparation naman ng ultrasonic, ano yan, same lang din ng yung iba, parehas lang to. Pero ang pagkakaiba lang nito, ang pagkakaiba lang sa ultrasonic, kung mapapansin niyo diyan, sa mga weld natin, magkabilang side ng welding, at least ipapalinis natin 'yon, is smooth grind natin 'yon, walang pintura. Kung may mga spatters, pinapaalis na natin yung mga iba pang mga slugs, yung rough surface, yung mga corrosions. Kasi nga meron tayong sinasabi ditong computation ng scanning area. Depende na rin 'yon sa kapal ng material natin. Pero para safe, kami ina-advise na ng mga NDT provider doon na at least 3 inches from weld maglinisin nila 'yon magkabilang side kung accessible yung kabilang side. Then ano pa ba? Proper light source naman, given naman na 'yon pagka sa lahat ng method, scaffold, ladder, yung mga access doon sa mga locations, lagi namang nire-required natin 'yon, na ina-expect natin na 'yun ang preparation na ibibigay ng contractor sa mga NDT provider. Sa safety requirements pa rin, halos the same pa rin naman ang requirements natin diyan sa mga accessible ng hindi mahirap i-access. Kailangan natin ng safe lanyards sa mga ilalim, kailangan natin ng proper shoring at ventilation doon sa mga confined space area. So mga proper procedure ini-implement natin diyan.